it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo. Mr. Do not control my answer. Kung diba? Dinapahiya ka. Do not control my answer. That is my answer. Diba? Kaya kayo ganyan ang ugali niyo kasi nakasanayan niyo na nga na kayo siga, pinapakulong niyo, binababoy niyo. PRRD ito. Hindi niyo kayang baboyin ito. Ganyan nga kasi kayo. Ang style ninyo, yung kayo masusunod. Si presidente yung kaharap ninyo, nasunod ba gusto mo? Brosas, di ba natatawa ka na lang? Kasi bobo ka, mas matalino sa iyo si Duterte at kahit kailan mamamatay ka na lang, hindi ka matatandaan ng taong bayan. Si Duterte, matatandaan ng taong bayan yan. Your Honor, this is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. O ano? Hindi porkit naging mga congressman kayo, matatalino na kayo. Ha? Mga realista lang naman kayo dati. Meron lang naman kasing bumoboto sa inyo mga tangang estudyante, kaya kayo nandiyan dyan. Learn from PRD. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo, nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility. Ano ba kasing mahirap intindihin doon, Brosas? So I take full responsibility. Kung anong assumption mo, kung anong opinion mo, iyo yan. Kung yan ang paniniwalaan mo, sa'yo yan, bahala ka sa buhay mo. Mag-file ka ng case sa korte. Kasi kahit naman anong isagot ni Duterte diyan, punyeta kayo, wala naman tama sa inyo kundi kayo lang. Kaya tama ang ginagawa ni Duterte sa inyo na hindi na kayo sinasagot. Kasi yung mga tanong nyo, puta pa ulit-ulit lang naman yan. Yan din naman yung sinisigaw nyo sa kalsada every time na kayo nagpo-protesta noon pa. Binigyan na kayo ng pagkakataon ni PRRD na harapin siya, puto nyo, busugin pa niya kayo, neck nyo. Whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye? Talaga. Walang snatcher? Walang snatcher. Walang akyat bahay? Walang akyat bahay. Walang magnanakaw? Walang magnanakaw.
Walang mamamatay tao? Walang mamatay tao. Sinasabi na nga yes, gusto ko pang tanungin kung lahat yun yes, tarantado ko talaga. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga incident, Inutil talaga to si Brosas. not totally. So parang, so malinis, maayos. Bakit? Ayaw mo ba maayos? Ayaw mo malinis yung Davao? Ayaw mo malinis yung Pilipinas? So walang ganito, walang ganyan, walang ganyan. So walang krimen talaga? Bakit? Bakit parang masama loob mo? Gusto mo may krimen? Hayop talaga tong babaeng to. Would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If Ay, ang hirap kasi kapag bobo yung kausap mo, Duterte. When you say Davao City is safe, ang sinasabi niya is zero. Yung one, halimbawa, ilan ang kriminal, ilan ang nangyaring krimen ngayong buwan na to? Zero. Okay. So next month, 1. Sa kanya, sinasabi nyo, walang nangyari. Meron pala isa O ba? Sa kabuuan, naging safe. Sa kabuuan, naging maayos yung Davao. Ang Davao ay napapalibutan ng mga magugulong Muslim communities, Muslim provinces. Di natin sinasabing magulo, pero iba talaga kasi ang batas dyan. Iba ang nakag-ugalian dyan. Sabi nga ni Baste, hindi nga nasakop ng mga Espanyol ang Mindanao. Dahil mamamatay talaga sila dyan. Iba ang takbo ng isip ng mga tao dyan. Pati yung relihiyon nila. Kasi yung relihiyon natin na mga nakatoliko, Christian, yung mga born again, yung mga Sabadista, halos magkakapareho. Yung kanila talaga iba. Iba talaga yung kanila. Hindi yan iba na hindi maganda, hindi. Basta iba yung kanila, iba yung disiplina nila, basta iba yung pagkatao talaga nila. O iba rin yung turo nila, iba rin yung turo sa kanila. So all in all, with all these problems ng Davao, magnanakaw, yung mga typical na krimen. Isama mo yung terorismo, andiyan dyan yung mga abaw-sayap. Isama mo yung napakaraming NPA. Kasi maraming maraming mga lumad diyan. Alam naman natin na ang target ng mga NPA, mga lumad at saka yung mga IPs, 'di ba? Yung mga indigenous people. So yan yung mga madali nilang ma-manipulate kasi nga mga mangmang, walang mga aral. Kaya nga ayaw nila na magkaroon ng mga kalsada sa mga bundok kasi nga nakakarating doon yung biyaya ng gobyerno. Yun ang nila, yun ang sinasabi ng mga NPA na hindi na kayo mahal ng Pilipinas. Walang gobyerno, hindi nakakarating sa inyo yung mga yung mga programa. Pag ginawa mo ng kalsada, ayaw nila kasi nga makakarating doon yung mga programa, wala na silang pang-brainwash, wala na silang pang-recruit, tama? So ganun yun. Ang punto dito ni PRD at ng mga taga Davao, compared dati, significantly mas safe na po ang Davao ngayon. Safer than before. It doesn't mean wala na talagang nangyayaring krimen. Walang perpekto, ma'am. Yun lang, ikaw tumawid ka sa hindi tamang tawiran. Paglabag na kagad yun sa ordinansa. So walang perpektong syudad. Pero itong Davao as a whole became safer nung mga Duterte yung umupo dyan. Yun, hindi pwedeng sabihin zero, wala na ni isang akyat bahay, ni isang ganito, ni isang ganyan. Tanga. Wala pang kahit maliit na barangay sa buong mundo ang nakakuha ng perpektong grado. Sino nagsasabi nito? the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yun? Marami po. Ano yan, magic? Brosas? Magic yan? Na pag-upo ni Duterte ng tao, tumino? Hindi. Napakatanga talaga nitong babae na ito.
Siyempre pagdating mo diyan maglilinis ka, anong gagawin mo 'pag madumi yung lugar, pagdating mo ron lilinis, titigan mo lang mawawala yung mga kalat? Tanga, 'pag nanalo si Duterte natural nagtrabaho siya. Madami talagang mga kriminal lang namatay dahil nagkaroon siya ng crackdown against criminals. Anong gusto mong gawin do'n sa mga kriminal na 'yon? Puntahan mo sa bahay, "Pre, tigil mo na 'yang pagiging kriminal mo, Tanga, 'di pinatay ka niyan, boba talaga. Ikaw pumasok ka sa bahay mo madumi, pagdating mo lilinis 'yun? Hindi, you have to do something to clean it. Tapon mo 'yung basura, magwalis ka, magpalis-palis ka para luminis. Gano'n ang ginawa ni Presidente Duterte nung nagpunta siya sa Davao, nung naging mayor siya, nagpalis-palis siya, nagwalis-walis siya, sinunog niya 'yung mga kalat. Gano'n, tanga. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. See, nakita niyo 'yung sagot ni PRD. Nakapatay na po kayo, 6 or 7. Tapos para kung hindi mo siya kilala, you will take it literally. You will take it literally kung bobo ka at hindi mo siya kilala. Pero kaming mga nakakakilala sa kanya, he answered and then after the answer, meron siyang humor na 6 lang napatay ko siguro kasi hindi ko na-follow up yung iba, sa ospital kung nabuhay ba sila o namatay. Pero sana kung nabuhay ko, kung namatay ko, kumpleto sana yung numero ko. I mean, alam mo kaagad na ginagago ka, Alam mo kaagad na nagloloko. Tapos you're gonna take him literally? Anak ng tinapay, bobo ka. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Yan, dito mo makikita na si PRD, seryoso yan when he's speaking English. Pero pag nagtatagalog yan, medyo mag-ingat ka dyan. Oo, medyo mag-ingat ka pag nagtatagalog yan. Pero pag nag-in-English yan, ayan, medyo kabahan ka. Ito But ba, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. With the big bike. Oh, what's the fuss about the big bike? Ano yun? And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po. Ang tanong dito, Brosas, kailan pa yung binabasa mo na yan? Kailan yan? Anong year? Because if I'm not mistaken, those pronouncements were made before the election ng 2016. Ano ibig ko sabihin? Si PRD magaling yan sa chismis. Si PRD magaling ang utak niyan. Alam niya kung ano ang gusto ng tao. So gagawa siya ng chismis para i-steer yung imagination ng tao. Parang pinalalabas ni PRD doon sa mga dati niyang istorya bago siya tumakbong presidente. Kumbaga nagpropaganda sila na superhero siya. Lalabas ako,
magmumotor, maghahanap ako ng mga kriminal. Gawain ba ng mayor yun? Hindi, gawain ng ano yun, ng pulis yun. So ako, ginagawa ko, nagtataxi ako. Naghahanap talaga ako ng mga hold-upper ng taxi. Ganun si PRD, ganun kagaling ang utak niya. So ang ginawa ng mga tao nung naririnig yun, wow, ang galing, 'di ba? Nakuha ni PRRD yung utak ng tao, and then pagkatapos nun, anong ginawa ni PRD? Papatakbuhin niyo akong presidente, sigurado kayo, mamamatay ang mga yan, mamamatay yung mga kriminal, magtatapon ako ng maraming katawan diyan sa ng katawan ng kriminal diyan sa sa Manila Bay, patatabain ko yung mga isda diyan, uubusin ko yung mga adik, magbabaha ng dugo dito. Lalong kinilig yung tao. Yes, oo, gusto namin yan. Gusto namin mawala yung mga kriminal. Ang dami ng kriminal. So yung tao, binoto siya landslide. Ganun kagaling si PRD. O right after nun, nanalo si PRD. Nagmotor ba sa Maynila yan? Nagmotor ba sa Pilipinas yan? Hindi na. Nag-drive pa ba ng taxi yan? Hindi na. Kasi nakuha niya na yung gusto niya. Binoto nyo na siya. Dahil ang Pilipino, mahilig sa istorya, mahilig sa alamat, mahilig sa myth. Ginamit niya yun. Pinalabas niya doon sa mga istorya niya na yan na ako ang magsasalba sa Pilipinas. Nagawa ko sa Davao, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ganito ginawa ko sa Davao, nagdadrive ako. Ganito, hinuli nga ako ng enforcer. Kaya lang, sabi ko, sabi ng enforcer, wag na akong hulihin. Kasi ako mayor, hindi. Hulihin mo ko. Kasi trabaho mo yan. Pag hindi mo ko hinuli, pakukulong kita. Kasi gumawa ako ng krimen, tas hindi mo ko hinuli. Patatanggal kita sa trabaho. Di ba kilig na kilig tayo nung naririnig natin yung mga istorya na yun? Kilig na kilig talaga tayo nung naririnig natin yung mga istorya na yan kay PRD. Kaya galit tayo lahat, hate vote. Binoto natin si PRD. Tama? Ganun katalino si PRD. Ngayon, yung mga ginamit niya noong mga istorya niya, ginagamit ngayon. 8 years after. 8 years after. Yun ang style nila. So, papanagutin mo siya doon sa mga kwento niya noon. Kung pwede naman sabihin ni PRD, hindi. Sinabi ko lang yun para manalo ako. Nanalo naman ako eh. Effective. Di ba? Tingnan nyo. Kayo, mga bobo talaga kayo eh. Meron na bang vlogger na nagpaliwanag ng ganito? Ako lang, no? Ako lang. Kasi nga, alam nyo kung bakit. Hindi ko sinasabing di sila magaling ha. Hindi naman ako magaling. Pero kasi nga, I pay attention. Ako, every time that we are with PRD, I let him speak. Nakikinig ako sa kanya. I'm absorbing kung ano yung ginagawa niya. And inaano ko, isinasa puso at isinasa isip ko. Kilala ko na si PRD. Yun ang pagkakamali ng mga Makabayan Black. Because you had your time para kilalanin si PRD. Hindi nyo ginawa. Ngayon, nagtatanong kayo. Kung noon, nakiisa kayo kay PRD at nakinig kayo sa kanya, di sana hindi na kayo nagtatanong ngayon. Yung tinatanong nyo, 2016 pa yan. Statements yan noon pa. Ang tatanga nyo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.